Panginoon, maraming salamat sa 5 taon na ito. Salamat dahil sa wakas, pakiramdam ko ay abot kamay ko na ang pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Nakatingin ako sa maliit na velvet box sa loob ng bag ko, at sa tabi nito ay ang puting stick na may 2 pulang guhit na kaninang umaga ko lang nalaman. 5 taon akong nagsilbi bilang sekretarya ni Gabriel. 5 taon na ibinigay ko ang buong buhay ko para sa Soltera Group at para sa lalaking lihim kong minamahal. Akala ko, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ito ba ang kapalit ng lahat ng tiwala ko, Mariel? Magnanakaw ka. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ko ang boses na yon. Hindi iyon ang boses ni Gabriel na malambing at puno ng pasasalamat. Ang boses na yon ay parang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng buong boardroom. Pag-angat ng tingin ko, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga. Ngayon ay puno ng matinding galit at pandidiri. Isang makapal na folder ang malakas niyang ibinalibag sa harap ko, dahilan para magliparan ang mga papel sa sahig. Hindi ako makahinga, nanigas ang buong katawan ko, at parang nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Gusto kong magsalita, gusto kong itanong kung anong ibig niyang sabihin, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Nararamdaman ko ang unti-unting panginginig ng aking mga kamay habang nakatingin sa mga dokumentong nakakalat. Iyon ang mga financial records ng kumpanya na may pirma ko, mga pirma na alam kong hindi ko ginawa. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung... Huwag mo akong matawag-tawag na Gabriel. Simula sa araw na ito, fired ka na, muli niyang sigaw. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko sa aking sentido. Ang sakit ay hindi lang dahil sa paratang, kundi dahil sa katotohanang mas pinili niyang maniwala sa mga papel na iyon kaysa sa 5 taon na katapatan ko. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Cassandra, ang kanyang tsidaw, na dahan-dahang lumapit. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng tagumpay. Sinabi ko na sa iyo, Gabriel, masyado kang nabulag sa pagiging inosente ng babaeng ito. Habang busy ka sa pagpapalago ng Soltera, abala naman siya sa paglilipat ng pondo sa sarili niyang account. Masyado siyang ambisyosa para sa isang dukhang galing Pampanga. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabunutan ng babaeng ito, na alam kong siyang may gawa ng lahat ng ito. Pero nananatili akong nakatayo, pilit na pinipigilan ang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong hankor. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang lalaking ama ng dinadala ko. Gabriel, sa loob ng 5 taon, kailanman ba ay naging hindi tapat ang serbisyo ko sa iyo? Kahit isang sentimo, wala akong kinuha. Alam mo yan sa puso mo. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan niya. Puso? Wala kang puso, Mariel. Ginamit mo ang tiwala ko para sa pansarili mong interes. Ngayon din, umalis ka na sa building na ito bago ko patawagin ang mga guards para kaladkarin ka palabas. You are a disgrace. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Sa paligid, naririnig ko ang bulungan ng mga empleyado na nakasilip sa pinto ng boardroom. Ang mga taong dati ay nginingitian ako. Ngayon ay puno ng panghuhusga ang mga tingin. Nararamdaman ko ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa aking mga buto, pero mas malamig ang pakikitungo ng lalaking mahal ko. Napaatras ako ng isang hakbang, ang aking kamay ay kusang dumapo sa aking tiyan. Doon, may isang buhay na nagsisimulang mabuo. Isang buhay na bunga ng isang gabing, akala ko, ay simula ng aming forever. Pero paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kung ang mismong taong dapat ay kakampi ko ang siyang unang humuhusga sa akin? Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Gabriel. Yes, Don Esteban? Opo, tapos na. Nakaalis na ang peste sa kumpanya. Lalong nadurog ang loob ko. Don Esteban, ang kompetensya ni Gabriel. Bakit sila nag-uusap? Doon ko naintindihan na wala na akong laban. Ang trap ay maingat na inihanda para sa akin. At si Gabriel ang mismong nagtulak sa akin sa bangin. Wala akong sinabi. Hindi ako nagmakaawa. Kinuha ko ang aking bag ng may panginginig pero may dignidad. Bawat hakbang ko palabas ng boardroom ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Bawat tingin ng mga tao
ay parang sampal sa aking pagkatao. Pagdating ko sa elevator, halos hindi ko na mapindot ang button dahil sa labis na panginginig ng aking katawan. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon ko lang hinayaang pumatak ang unang luha. Hindi ito luha ng pagsuko, kundi luha ng matinding galit at sakit. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit tayo lang, kakayanin natin. Paglabas ko ng lobby, nakita ko ang Crystal Trophy na ibinigay sa akin ni Gabriel noong nakaraang buwan bilang Employee of the Year. Nakadisplay pa rin ito sa glass cabinet malapit sa entrance. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa isang iglap, kinuha ko ang trophy na iyon at buong lakas na itinapon sa basurahan sa tapat ng entrance. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila musika sa aking pandinig. Isang hudyat na ang lumang Mariel ay wala na. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Liza, sunduin mo ako. Wala na akong babalikan dito. Sumakay ako sa unang taxi na huminto sa harap ko. Hindi tinitingnan ang gusaling naging buhay ko sa loob ng 5 taon. Ang huling nakita ko bago tuluyang umandar ang sasakyan ay si Gabriel na nakatayo sa bintana ng kanyang opisina. Nakatingin sa ibaba pero hindi ako nakikita. Simula sa araw na ito, itatago ko ang katotohanan. Hinding-hindi niya malalaman na may mga anak siyang tinalikuran bago pa man sila isilang. Isang huling pagkakataon, iyon lang ang hinihiling ko sa langit habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Villanueva. Hawak ko ang brown envelope na naglalaman ng ultrasound result at ang medical certificate na nagpapatunay na 8 linggo na akong buntis. Nanlalamig ang aking mga daliri at tila may malaking bato na nakabara sa aking lalamunan, pero kailangan kong maging matapang. Hindi para sa akin, kundi para sa maliit na buhay na dinadala ko. Ngunit bago ko pa man mapindot ang buzzer, bumukas ang gate at iniluwa nito ang sasakyan ni Cassandra. Huminto ito sa tapat ko at bumaba ang bintana. Ang kanyang mga mata, na tila sa isang ahas, ay mabilis na dumaan sa aking kabuuan, puno ng pandidiri. Akala ko ba malinaw na ang lahat, Mariel? You were fired. Bakit ka pa nandito? Para magmakaawa? Pilit kong pinatatag ang aking boses. Nandito ako para kay Gabriel, Cassandra. May kailangan siyang malaman. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman niyo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya. Lumabas siya ng sasakyan at lumapit sa akin. Kung ang tinutukoy mo ay ang batang iyan sa sinapupunan mo, huli ka na. Alam na ni Gabriel ang lahat. Napatitig ako sa kanya, nalilito. Paano niya nalaman? Bago pa ako makasagot, isang lalaking naka-lab coat ang bumaba rin sa sasakyan. Ipinakilala siya ni Cassandra bilang si Dr. Ariola. Doon nagsimulang bumilis ang tibay ng puso ko sa kaba. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Mariel, huwag na tayong maglokohan, seryosong sabi ng doktor. Tinawagan ko na si Mr. Villanueva. Sinabi ko na sa kanya na pumunta ka sa klinik ko kahapon para ipalaglag ang bata kapalit ng tseke na ibinigay ni Miss Cassandra sa'yo. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Ano? Hindi totoo iyan. Hindi ko kayo kilala. Cassandra, anong kasinungalingan ito? Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas muli ang gate at lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng langit bago ang isang bagyo. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang pekeng resibo mula sa isang abortion clinic, at isang kopya ng tseke na may pekeng pirma ko. Gabriel, makinig ka sa akin. Hindi iyan totoo. Hinding-hindi ko gagawin yon sa anak natin, mabilis kong sabi habang lumalapit sa kanya. Gusto ko siyang hawakan. Gusto kong ipadama sa kanya ang panginginig ng aking katawan bilang patunay na nagsasabi ako ng totoo. Ngunit mabilis siyang umiwas. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding puot. Huwag mo akong hawakan. Akala ko ba pera lang ang ninakaw mo sa kumpanya? Pero pati ang sarili nating anak, ipinagpalit mo sa pera. How much, Mariel? Magkano ba ang halaga ng buhay ng anak ko para sa'yo? Hindi iyon totoo, Gabriel. Itong hawak ko, ito ang totoo. Itinaas ko ang envelope na dala ko, pero bago pa niya ito makuha, mabilis itong hinablot ni Cassandra at pinunit-punit sa harap naming lahat. Masyado kang magaling gumawa ng ebidensya, Mariel, pero ang records ng clinic ni Dr. Ariola ay hindi nagsisinungaling. Sinabi ng doktor na matapos mong makuha ang pera,
Hindi ka man lang nag-atubili. You are a cold-blooded murderer. Tumingin ako kay Gabriel, naghahanap ng kahit katiting na tiwala. Pero ang nakita ko lang ay ang isang lalaking tinalikuran na ang lahat ng pinagsamahan namin. Kinuha niya ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang libong piso at isinampal ito sa aking mukha. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang nalaglag sa basang semento. Iyan ang dagdag sa nakuha mo. Kunin mo ang pera mo at lumayas ka. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil sa tuwing makikita ko ang mukha mo, naaalala ko kung paano mo pinatay ang anak ko. You are dead to me, Mariel. Patay na kayong dalawa ng bata sa buhay ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat salita niya ay tila mga bala na tumatama sa aking puso. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na ang batang sinasabi niyang patay na ay buhay na buhay sa loob ko. Pero anong silbi ng katotohanan kung ang taong dapat ay magtatanggol sa iyo ang siyang unang nagbaon sa iyo sa hukay? Hindi ako yumuko para kunin ang pera. Tumingin ako ng diretso kay Gabriel, kahit na nanlalabo na ang aking paningin dahil sa luha. Sa kabila ng sakit, itinaas ko ang aking baba. Ang aking dignidad ang tanging natitira sa akin, at hindi ko hahayaang tapakan nila ito. Balang araw, Gabriel Villanueva, malalaman mo ang katotohanan. At sa araw na iyon, hihilingin mo na sana ay pinatay mo na lang ako ngayon. Dahil ang pagsisisi na mararamdaman mo ay mas masakit pa sa kamatayang ibinigay mo sa akin ngayon. Tumalikod ako nang hindi man lang lumingon. Bawat hakbang ko palayo ay puno ng bigat, pero hindi ko hinayaang makita nila ang aking panghihina. Pagdating ko sa kanto, kinuha ko ang aking cellphone. My hands were shaking so hard I could barely hold it. Tinawagan ko ang aking kapatid sa Pampanga. Kuya, uuwi na ako. Wala na ang lahat. Habang naglalakad sa ilalim ng ambon, isang pangako ang binuo ko sa aking isipan. Ang batang ito ay lalaking hindi kilala ang kanyang ama. Palalakihin ko silang malakas, matapang, at puno ng dangal, mga bagay na kailanman ay hindi magkakaroon ang mga Villanueva. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay gagawin kong sandata para sa aking pagbangon. Akala ko, kapag narating ko ang dulo ng rails ng tren patungong Pampanga, matatapos na ang kalbaryo ko. Akala ko, ang amoy ng sariwang hangin sa bukid at ang mainit na yakap ni Nanay Aurelia ang magiging lunas sa sugat na iniwan ni Gabriel. Pero habang papalapit ako sa tarangkahan ng aming maliit na bahay, isang malamig na kaba ang bumalot sa aking dibdib. May mga lalaking nakatayo sa harap ng aming pintuan. Malalaki ang kanilang katawan, may mga tattoo sa braso, at may hawak na mga dokumento. Nakita ko si Rico, ang aking kuya, na nakaluhod sa semento habang pilit na humahawak sa binti ng isa sa mga lalaki. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Babayaran ko ang interes, pangako, pagsusumamo ni Rico. Ang boses niya ay basag, puno ng takot at kahihiyan. Tumakbo ako palapit. Binaliwala ang bigat ng aking dinadala at ang sakit ng aking mga paa. Kuya, anong nangyayari dito? Nanay, nasaan si nanay? Bumukas ang pinto at lumabas si Nanay Aurelia. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nang makita niya ako, sinubukan niyang ngumiti. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Mariel, anak, bakit ka nandito? Hindi na nakasagot ang aking kapatid dahil ang isa sa mga lalaki ay marahas na itinulak ang dokumento sa harap ko. Kahit magmakaawa pa kayo hanggang bukas, wala na kayong magagawa. Naibenta na ni Rico ang titulong ito sa amin para pambayad sa utang niya sa sugal. May 3 oras kayo para ilabas ang lahat ng gamit nyo. Kung hindi, kami mismo ang magtatapon sa inyo sa kalsada. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Tumingin ako kay Rico, naghahanap ng pagtanggi, pero ang iniwas niyang tingin ay sapat na sagot. Ang kaisa-isang ari-arian na pinaghirapan ni tatay bago siya mamatay, ang tanging silungan na natitira sa amin, ay ipinatalo lang sa isang gabi ng bisyo. Hayop ka, Rico, hiyaw ko habang sinusubukang saktan ang sarili kong kapatid. Wala ka nang iniwan sa amin, wala ka nang itinira, ngunit ang galit ko ay napalitan ng matinding takot. Nang marinig ko ang isang mahinang ungol mula sa likuran ko, lumingon ako at nakita ko si nanay. Ang kanyang kanang kamay ay biglang nanghina, ang kanyang mukha ay unti-unting nangalay, at ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Nanay, mabilis ko siyang sinalo bago pa siya tuluyang bumagsak sa semento. Nanay, huwag niyo kaming iwan. Nanay, huminga ka. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang mabilis at mababaw na paghinga na lamang ang nagpapatunay na buhay pa siya. Ang mga lalaking maniningil ng utang ay nanatiling nakatayo. Walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa harap nila. Para sa kanila, negosyo lang ito. Para sa amin, ito na ang katapusan ng mundo. Dinala namin si nanay sa pinakamalapit na ospital gamit ang huling pera na natitira sa aking bag. Habang nakaupo ako sa matigas na upuan ng emergency room, naramdaman ko ang paggalaw ng aking mga anak sa loob ng aking sinapupunan. Tila nararamdaman din nila ang panginginig ng aking buong pagkatao. Lumabas ang doktor pagkaraan ng ilang oras. Ang kanyang buntong hininga ay sapat na para malaman ko ang hatol ng tadhana. I'm sorry, Mariel. Severe stroke ang nangyari sa nanay mo. Masyadong malaki ang pressure sa kanyang utak. Ginawa namin ang lahat, pero sumuko na ang kanyang puso. Hindi ako nakasigaw, hindi ako nakaiyak ng malakas. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat piraso ng aking pag-asa. Pumasok ako sa loob ng morhe at nakita ko ang aking ina na nakahiga, payapa na sa wakas mula sa lahat ng hirap ng buhay. Kinuha ko ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang isang simpleng singsing na gawa sa hinabing damo na regalo ni tatay sa kanya noong kabataan nila. Ito na lang ang natitira sa akin. Wala na ang kumpanyang pinaglingkuran ko. Wala na ang lalaking minahal ko. Wala na ang bahay na kinalakihan ko. At ngayon, wala na ang tanging taong tumanggap sa akin sa kabila ng aking mga pagkakamali. Tumingin ako kay Rico na nakatayo sa isang sulok, humihigpi at humihingi ng tawad. Nilapitan ko siya hindi para yakapin, kundi para itulak palayo. Huwag mo akong lalapitan. Mula sa araw na ito, wala na akong kapatid. Pinatay mo ang nanay, ninakawan mo ang mga anak ko ng kinabukasan. Kinuha ko ang aking maliit na bag at lumabas ng ospital nang walang patutunguhan. Ang gabi sa Pampanga ay malamig, pero mas malamig ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, nakita ko ang isang lumang truck na puno ng mga paninda, nakaparada sa isang kanto. May karatula itong nakasabit, Biyaheng Cebu, tulong para sa mga manggagawa. Naalala ko ang sinabi ni nanay noong bata pa ako, na sa dulo ng dagat, laging may bagong umaga. Hindi ko alam kung bakit, pero ang aking mga paa ay kusa akong dinala patungo sa truck na yon. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakita ang aking kalagayan, at walang tanong-tanong na iniabot ang isang boteng tubig. Gusto mo bang sumama, iha? Malayo ang Cebu, pero baka doon mo mahanap ang hinahanap mo, anang matanda. Hinaplos ko ang aking tiyan. Kailangan naming lumayo. Kahit saan, basta malayo sa nakaraan. Sumakay ako sa truck. Bit-bit ang sakit ng pagkamatay ng aking ina at ang galit sa mga taong nagtraidor sa akin. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Pampanga, tiningnan ko ang huling sulyap ng aming bayan. Ang bawat luha na pumapatak sa aking pisngi ay isang panunumpa. Hindi ako titigil hanggat hindi nababayaran ang bawat patak ng dugo at pawis na kinuha nila sa amin. Isang taon na ang lumipas simula nang talikuran ko ang Maynila, pero hanggang ngayon, ang bawat gabi ko ay puno pa rin ng kaba. Sa isang maliit at siksikang silid dito sa gilid ng Riles sa Cebu, 4 na himala ang nagpabago sa buhay ko. Sina Nathan, Noah, Nia at Nelly, ang aking quadruplets. Sila ang dahilan kung bakit kahit tuyo at bagoong lang ang ulam ko, pakiramdam ko ako ang pinakamayamang babae sa mundo. Sila ang mga anghel na may mukha ng lalaking nagnakaw ng aking dangal, pero may pusong ako lang ang nagmamay-ari. Mariel, heto na ang mga gatas at gamot na hiningi mo. Pasensya ka na, medyo natagalan ako sa palengke. Ngumiti ako kay Liza, ang kaisa-isang kaibigan na nakaramay ko rito sa Cebu. Siya ang tumutulong sa akin na mag-alaga sa mga bata kapag kailangan kong maglalako ng kakanin sa kalsada. Salamat, Lisa. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngunit habang kinukuha ko ang mga plastik, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Panay din na ang tingin niya sa kanyang luma pero bagong palit na cellphone. May kung anong lamig ang gumapang sa aking likuran. Lisa,
Okay ka lang ba? Bakit parang balisa ka? Ah, wala ito. Kulang lang siguro sa tulog, sagot niya sabay iwas ng tingin. Maiwan ko muna kayo ha? May bibilhin lang ako sa labas. Paglabas ni Liza, hindi ko alam kung bakit pero mabilis kong binuhat si Nia at Nelly para ilagay sa dalawahang sling sa harap at likod ko. Habang sina Nathan at Noah naman ay maingat kong inihiga sa isang lumang kariton na nilagyan ko ng malambot na unan. Isang instinct ng isang ina ang nag-utos sa akin na maghanda. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang marinig ko ang mabibigat na yapak ng sapatos sa labas ng aming barong-barong. Hindi iyon yapak ng mga kapitbahay naming nakatsinelas lang. Tunog iyon ng panganib. Sigurado ka bang dito ang hideout ng babaeng iyon? Isang baritonong boses ang nagtanong. Opo, Don Esteban. Iyan ang turo ng impormante natin. Kasama niya ang 4 na bata, sagot ng isa pang lalaki. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Don Esteban, ang kasabwat ni Cassandra. Paano nila ako nahanap? Tumingin ako sa bintana at nakita ko si Liza na nakatayo sa malayo. Hawak ang isang makapal na sobre ng pera habang umiiyak. Doon gumuho ang huling piraso ng tiwala ko sa mundo. Ang kaisa-isang taong tinawag kong kaibigan. Ipinagpalit ang buhay ng mga anak ko para sa papel. Nasa loob sila, pasukin niyo na. Sigaw ng isang lalaki kasunod ng isang malakas na paghampas sa aming pinto na tila ba gigibain ito. Wala akong oras para umiyak. Mabilis kong hinila ang kariton patungo sa likurang pinto na gawa lang sa tagpi-tagping yero. Tahimik akong lumabas at tumakbo sa madidilim na eskinita ng Cebu. Ang bawat iyak ni Noah at Nathan ay tila isang kampana na nagtuturo sa aming kinaroroonan. Pilit ko silang pinatahan habang ang pawis ko ay humahalo sa aking mga luha. Nandun siya! Habulin niyo! Nararamdaman ko ang paghabol ng hininga ko. Ang bigat ng 4 na bata ay tila nagpapabaon sa aking mga paa sa putikan. Pero ang takot na makuha nila ang mga anak ko ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. Napadpad ako sa likod ng isang lumang simbahan. Dead end. Wala na akong matatakbuhan. Sa harap ko ay ang 3 lalaking armado at sa likod ko ay ang mataas na pader ng kumbento. Ibigay mo na ang mga bata, Mariel. Utos ni Don Esteban na dalhin sila sa Maynila. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sabi ng lalaking may hawak na baril. Niyakap ko nang mahigpit ang aking mga anak. Kailangan niyo muna akong patayin bago niyo mahawakan ang mga anak ko. Mga hayop kayo. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para hampasin ako. Pero bago pa man niya ako maabot, isang mabigat na pinto sa pader ang biglang bumukas. Isang matandang madre na may hawak na matalim na tingin ang humarang sa pagitan namin. Anong kaguluhan ito sa tapat ng bahay ng Panginoon? Mahinahon pero mapangyarihang tanong ni Soter Maria. Huwag kang makialam, sister. Ibigay mo sa amin ang babaeng iyan, banta ng lalaki. Hindi natinag ang madre. Ang lugar na ito ay isang sanctuary. Kung itutuloy nyo ang inyong masamang balak, hindi lang pulis ang makakalaban nyo, kundi ang buong komunidad na gising na dahil sa ingay nyo. Umalis kayo bago ko tawagin ang mga tanod. Dahil sa takot na maka-attract ng pansin sa dami ng mga tao sa paligid, padabog na tumalikod ang mga lalaki. Hindi pa tayo tapos, Mariel. Babalikan ka namin. Nang makaalis sila, doon lang ako nang hina at napaluhod sa semento. Niyakap ako ni Soter Maria. Huwag kang matakot, iha. Ligtas na kayo. Pero hindi kayo pwedeng manatili rito. Alam na nila kung nasaan kayo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kadiliman, tinulungan kami ni Soter Maria na makasakay sa isang cargo ship patungong Iloilo. Habang nakaupo ako sa ibabaw ng mga sako ng bigas, tinitingnan ko ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Cebu. Ang bawat haplos ko sa buhok ng aking mga anak ay may kasamang panunumpa. Patawarin niyo si Mama kung wala tayong maayos na tulugan ngayon, bulong ko sa kanila, habang humahampas ang malalakas na alon sa barko. Pero darating ang araw, hindi na tayo tatakbo. Darating ang araw, sila naman ang manginginig sa takot kapag narinig ang pangalan natin. Kinuha ko ang maliit na notebook na naglalaman ng mga recipe ng aking ina, si Nanay Aurelia. Ito na lang ang tanging kayamanan ko. Sa bawat pahina nito, nararamdaman ko ang basbas ng aking ina. Iloilo, isang bagong simula. Isang lugar kung saan ang luha ko ay gagawin kong pawis at ang sakit ay gagawin kong puhunan.
Mainit ang singaw ng kalan na sumasabay sa maalinsangang panahon dito sa Iloilo. Pero mas matindi ang alab sa puso ko na mabigyan ng maayos na buhay ang 4 kong anak. 8 taon. 8 taon na ang lumipas simula nang dumaong kami sa baybaying ito na walang bitbit, kundi ang mga recipe ni Nanay Aurelia at ang matinding pagnanais na mabuhay. Ang maliit kong kariton na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang naging saksi sa bawat butil ng pawis ko. Dito sa gilid ng isang abalang kalsada, habang ang isang kamay ko ay abala sa paghahalo ng malapot na gata para sa aking espesyal na kakanin. Ang isa naman ay tila may sariling buhay sa pag-aayos ng mga gamit ng aking mga anak. Mama, gutom na po si Nelly, bulong ni Nathan habang hinihila ang laylayan ng aking lumang apron. Sa edad na 7, ang 4 kong anak ay natuto ng maging pasensyoso. Alam nilang ang bawat sentimo na kinikita ko sa pagtitinda ay pambili ng kanilang gatas, pambayad sa maliit naming paupahan, at ipon para sa kanilang pag-aaral. Hinalikan ko ang noo ni Nathan at binigyan siya ng maliit na piraso ng kakanin. Sandali lang, anak. Malapit na tayong makauwi. Sa gitna ng usok at ingay ng mga sasakyan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aking pwesto. Bumaba ang isang matandang lalaki na may hitsurang banyaga, pero may mga matang puno ng kuryosidad. Siya si Mr. Chen, isang kilalang negosyante na balita ko ay naghahanap ng mga lokal na produkto para dalhin sa ibang bansa. I've been watching you for 3 days, iha, panimula niya, habang tinitingnan ng malinis at maayos kong pagkakadisplay ng mga tinda. Ang daming nagtitinda dito, pero ang pwesto mo lang ang laging pinipilahan. At ang amoy ng luto mo, abot hanggang sa kabilang kalsada. Kumuha siya ng isang piraso ng aking ginawang espesyal na bibingka na may kakaibang sauce, ang recipe na pinaka-iniingatan ni Nanay Aurelia. Pagkagat niya, nakita ko ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namayani, sapat para kabahan ako. This is not just food, sabi niya, habang pinupunasan ng kanyang bibig. This is a memory, this is passion. Bakit ka narito sa gilid ng kalsada, Mariel? You have a talent that belongs to the world. Napayuko ako, iniisip ang mga gabing umiiyak ako sa pagod, habang pinagmamasdan ang 4 na batang natutulog sa iisang banig. Kailangan ko pong mabuhay, Mr. Chen. Para sa mga anak ko, kahit anong hirap, kakayanin ko. Ngumiti ang matanda at nag-abot ng isang card. I am looking for a partner, hindi lang isang cook, kundi isang taong may kwento sa likod ng bawat putahe. Gusto kong dalhin ang mga recipe mo sa isang malaking pabrika. Gusto kong gawin nating world-class ang Aurelia's Food. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Aurelia, ang pangalan ng aking ina na tila ba naging gabay ko sa bawat hakbang. Tinanggap ko ang card ng may nanginginig na kamay. Ito na ba ang sagot sa bawat dalangin ko tuwing madaling araw? Simula sa araw na iyon, ang maliit kong kariton ay napalitan ng isang maliit na kusina. Hanggang sa maging isang maliit na planta. Hindi naging madali. Maraming gabi na wala akong tulog dahil sa pag-aaral ng business management habang nagpapadede ng mga bata. Maraming beses na gusto ko nang sumuko, pero tuwing makikita ko ang 4 na batang sabay-sabay na nagdarasal bago kumain, bumabalik ang lakas ko. Ang bawat produkto ng Aurelia Global Foods ay nilagyan ko ng selyo ng aking pagkatao, katapatan, pagmamahal, at dignidad. Ang mga sangkap na ninakaw sa akin noon sa Maynila ay pinalitan ko ng determinasyon. Lumipas ang mga taon, at ang pangalang Mariel Santos na dati ay simbolo ng kahihiyan sa Soltera Group, ay dahan-dahang nakikilala sa buong bansa. Hindi bilang isang hamak na sekretarya, kundi bilang isang matagumpay na CEO ng pinakamabilis na lumagong food empire sa Pilipinas. Isang gabi, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay sa Iloilo, tiningnan ko ang 4 kong anak na masayang naglalaro sa malawak na garden. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Wala na ang gutom. Kinuha ko ang aking tablet at binasa ang pinakabagong balita sa business world. Ang headline ay nagpabilis sa daloy ng aking dugo. Soltera Group, nahaharap sa bangkarote. Cassandra at Gabriel Villanueva, naghahanap ng investor para isalba ang kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay tila isang gulong na matagal bago umikot.
pero kapag tumama na sa'yo, hindi ka makakaiwas. Mama, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Nia, ang aking panganay na babae na may mga matang kasing talim ng sakin. Hinalikan ko ang kanyang noo. Dahil handa na tayo, anak. Handa na tayong bumalik sa Maynila. Itinabi ko ang tablet at tumingin sa malayo. Hindi na ako ang Mariel na umiiyak sa elevator. Hindi na ako ang Mariel na pinupunita ng dokumento sa harap ng mansyon. Ngayon, ako na ang may hawak ng panulat na magsusulat sa katapusan ng kanilang kasaysayan. 8 taon. Akala ko ay hindi na muling tatapak ang aking mga paa sa mainit at maalikabok na semento ng Maynila. Noong huli akong umalis dito, duguan ang aking puso, luhaan ang aking mga mata, at bitbit ko ang isang bag na puno ng mga pangarap na dinurog ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Pero ngayon, habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng aking itim na luxury SUV, ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng aircon at ang tibay ng aking paninindigan. Huminga ako ng malalim bago ako tuluyang bumaba. Ang amoy ng lungsod ay hindi nagbago, pero ang babaeng nakatayo rito ngayon ay ibang-iba na sa Mariel Santos na dati ay yumuyuko sa bawat utos ni Gabriel. Nakasuot ako ng isang pristine white power suit. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle at ang aking mga mata ay nakatago sa likod ng isang mamahaling designer sunglasses. Mama, are we here? Tanong ni Noah habang sumisilip sa bintana ng sasakyan. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamahal pero may halong determinasyon. Ang 4 kong anak ay nasa loob ng sasakyan, suot ang kanilang mga uniforme para sa bagong international school na papasukan nila. Sila ang aking pinakamalaking tagumpay, ang mga buhay na patunay na hindi kailangan ng isang Villanueva para mabuhay ng may dangal. Yes, anak, nandito na tayo, at hinding-hindi na tayo aalis ng may luha sa ating mga mata, bulong ko bago isara ang pinto. Tumingala ako at tinitigan ang mataas na gusali sa harap ko, ang Soltera Group, ang kumpanyang itinuring kong tahanan sa loob ng 5 taon, at ang kumpanyang naging saksi sa aking pinakamalaking kahihiyan. Mukhang luma na ang pintura nito, at ang dati ay maningning na logo ay tila nawalan na ng kislap. Balita ko ay hirap na silang magbayad ng mga utang, at ang mga investor ay isa-isang tumatalikod sa kanila dahil sa maling pamamalakad ni Cassandra at sa kawalan ng focus ni Gabriel. Ma'am Mariel, handa na po ang conference room sa kabilang hotel para sa meeting niyo sa board of directors ng Soltera, sabi ng aking assistant. Na si Sarah habang papalapit sa akin. Tumango ako. Good. Siguraduhin mong walang nakakaalam ng tunay kong pagkakakilanlan hanggang sa huling sandali. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila ay siya palang may-ari ng kamay na sasagip o tuluyang lulunod sa kanila. Habang naglalakad kami patungo sa hotel, bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nararamdaman ko ang pagtingin ng mga tao, ang mga bulungan tungkol sa misteryosong CEO ng Aurelia Global Foods na biglang dumating sa Maynila para mamuhunan. Walang nakakakilala sa akin. Para sa kanila, ako ay isang makapangyarihang negosyante mula sa Iloilo at Singapore. Ang dating sekretarya na mahiyaing magsalita ay matagal na nilang napatay. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang button patungo sa penthouse. Sa bawat pagtaas ng elevator, bumabalik sa akin ang mga alaala. Ang huling gabi ko sa elevator na ito, kung saan hindi ko mapigilan ang aking mga luha habang hawak ang aking tiyan. Doon, nangako ako na hinding-hindi na ako magiging biktima muli. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang maliit na bagay. Isang clip ng Savat na may inisyal na GV. Iyon ang huling regalong ibinigay ko kay Gabriel noong akala ko ay may kinabukasan kaming dalawa. Hindi ko ito itinapon dahil gusto kong maalala ang sakit. Ang sakit na naging gasolina ko para marating ang kinaroroonan ko ngayon. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Halos bumao ng mga kanto nito sa aking palad. Ang bawat haplos ko sa clip na ito ay isang paalala ng bawat insulto ni Cassandra, bawat sampal ng pera ni Gabriel, at bawat gabing umiiyak ang aking mga anak dahil sa gutom noong nagsisimula pa lang kami. Ma'am, nandito na tayo, paalala ni Sarah nang bumukas ang pinto ng elevator. Inayos ko ang aking suit at dahan-dahang tinanggal ang aking sunglasses. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay kasing talim na ng kidlat.
Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin. Ang Mariel na nakikita ko ay hindi na humihingi ng tawad. Ang Mariel na ito ay narito para maningil. Let's go, maikli kong sabi. Lumabas ako ng elevator nang may taas ng dignidad. Sa dulo ng hallway, nakita ko ang malaking pintuan ng boardroom kung saan nakabinbin ang kapalaran ng Soltera Group. Alam kong nasa loob si Gabriel. Alam kong nandoon din si Cassandra. Marahil ay abala sa paggawa ng mga bagong kasinungalingan para isalba ang kanilang mga sarili. Huminto ako sa tapat ng pinto. Hinayaan ko ang isang sandali ng katahimikan para lasapin ang tagumpay na malapit ko nang makamit. 8 taon akong naghintay para sa pagkakataong ito. 8 taon kong binuo ang aking imperyo para lang sa sandaling ito. Ibinulsa ko ang clip ng savat at tumingin kay Sarah. Open the door. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang lahat ng mata sa loob ng silid ay lumingon sa akin. Pero ang tanging matang tinitigan ko ay ang mga mata ni Gabriel Villanueva. Nakita ko ang gulat, ang pagkalito at ang unti-unting pagkilala sa kanyang mga tingin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang aking malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Pagbukas ng pinto ng boardroom, tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa loob ng silid. Ang ingay ng pagtatalo na naririnig ko mula sa labas ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat sila ay napatayo, ang mga board members na dati ay hindi man lang tumitingin sa akin. Ang mga investor na dati ay kinukutya ang aking pagiging probinsyana, at higit sa lahat, ang magkapatid na Villanueva. Doon ko siya nakita, Gabriel. Nakaupo siya sa gitna, pero hindi na siya ang matikas at mayabang na CEO na nakilala ko 8 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang balikat ay bagsak. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang dati ay maayos niyang buhok ay tila magulo dahil sa stress. Sa tabi niya ay si Cassandra, na kahit anong kapal ng makeup ay hindi maitago ang bakas ng pagkakadesperado sa kanyang mukha. Dire-diretso akong naglakad patungo sa dulo ng mesa. Ang tunog ng aking high heels sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bawat hakbang ko. Hindi ako lumingon sa kaliwa o sa kanan. Ang aking tingin ay diretso lang sa upuang nakalaan para sa kinatawan ng Aurelia Global Foods. Narinig ko ang mahinang paglaglag ng ballpen mula sa kamay ni Gabriel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa aking mukha. Nakita ko ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa kanyang mga tingin, gulat, pagkalito, at isang matinding sakit na tila hindi niya inaasahan. Good morning everyone! Malamig kong panimula habang dahan-dahang nauupo. Inilapag ko ang aking mamahaling bag sa ibabaw ng mesa. I believe we are here to discuss the future of Soltera Group. Mariel? Ang boses ni Gabriel ay halos pabulong, basag at puno ng panginginig. Ikaw ba talaga iyan? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako kay Sarah na agad namang naglabas ng mga dokumento mula sa aming folder. My name is Mariel Santos, the President and CEO of Aurelia Global Foods. I don't think my personal identity is relevant to the terms of this acquisition, Mr. Villanueva. Biglang tumayo si Cassandra, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. This is a joke. Gabriel, huwag kang maniwala. Imposibleng ang babaeng ito ang may-ari ng Aurelia. Magnanakaw lang siya. Baka kung saang sindikato niya nakuha ang perang ipinambibili niya rito. Tumingin ako kay Cassandra nang may kalmado pero matalim na tingin. Miss Villanueva, kung ako sa'yo, mas pagtutuunan ko ng pansin ang 18% ng shares na mawawala sa'yo sa oras na pirmahan ang kontratang ito. At tungkol sa paratang mong magnanakaw ako, siguraduhin mong may ebidensya ka dahil ang mga abogado ko ay handang balatan ka ng buhay sa loob ng korte sa oras na bumuka muli ang bibig mo. Natahimik si Cassandra, napaupo siya ng pilit habang nanginginig ang kanyang mga labi. Alam niya at alam nilang lahat na ang Aurelia Global Foods lang ang tanging kumpanyang may kakayahang sumagip sa Soltera mula sa tuluyang paglubog. Iminuwestra ko ang mga dokumento sa harap ni Gabriel. Ito ang mga terms, hindi ito investment, Mr. Villanueva. This is a total buyout. Aurelia will own 60% of Soltera Group. You will remain as a figurehead, but every major decision will go through me. If you don't sign this by 12 noon today, my team will pull out, and by tomorrow, Soltera will be filed for bankruptcy.
Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Gabriel habang inaabot niya ang kontrata. Hindi niya binabasa ang mga numero. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, tila naghahanap ng kahit katiting na emosyon sa aking mukha. Pero wala siyang nakita, kundi ang isang pader ng yelo. Mariel, please, pag-usapan natin ito. Yung nangyari 8 taon na ang nakalilipas. I was wrong. I was so wrong. Pagmamakaawa niya, hindi pinapansin ng mga tao sa loob ng boardroom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 8 taon? Masyadong matagal na panahon na yon, Mr. Villanueva. Sa business world, ang 8 taon ay sapat na para bumagsak ang isang imperyo at bumangon ang isang bagong reyna. I am not here for an apology. I am here for a signature. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibay ng aking puso, pero pinanatili kong matatag ang aking boses. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila paghiganti para sa lahat ng gabing wala akong makain sa Iloilo, para sa bawat luha ng aking mga anak, at para sa kamatayan ng aking ina. Kinuha ni Gabriel ang pen. Tiningnan niya ang bawat pahina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Kung ito lang ang tanging paraan para manatili ka sa buhay ko, kahit bilang boss ko na lang, gagawin ko. Huwag kang mag-ilusyon, sabi ko nang walang pakundangan. Nandito ako para sa negosyo. Ang buhay mo ay wala nang kinalaman sa buhay ko. Dahan-dahang itinala ni Gabriel ang kanyang pirma sa huling pahina ng kontrata. Ang tunog ng paggasgas ng pen sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Tapos na. Ang Soltera Group, ang kumpanyang naging saksi sa aking pagbagsak, ay akin na ngayon. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Sarah, finalize the papers with their legal team. I have a luncheon with the Secretary of Agriculture. Paalis na sana ako nang biglang tumayo si Gabriel at hinawakan ang aking braso. Mariel, sandali lang, please. Kahit 5 minuto lang. Gusto ko lang malaman, yung anak natin, yung bata. Mabilis kong binawi ang aking braso na tila ba napaso ako sa kanyang hawak. Tumingin ako sa kanya nang may matinding puot. Ang lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng 8 taon ay tila gustong sumabog, pero pinigilan ko ito. Pinanatili ko ang aking dignidad. Anak natin, ulit ko sa kanyang sinabi ng may halong panunuya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo 8 taon na ang nakalilipas sa tapat ng mansyon nyo? Sabi mo, patay na ang bata. Sabi mo, dead to you na kaming dalawa. Well, Mr. Villanueva, totoo ang sinabi mo. Ang Mariel na mahal ka at ang batang pinagkaitan mo ng ama ay matagal nang patay. Mariel, I am President Santos to you, matigas kong sabi bago tuluyang tumalikod. Lumabas ako ng boardroom nang hindi lumilingon. Pagdating ko sa hallway, doon ko naramdaman ang matinding panginginig ng aking mga tuhod. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nagtagumpay ako. Nakuha ko na ang kumpanya. Pero bakit tila may kung anong butas pa rin sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Nabalik lamang ako sa huwisyo nang mag-ring ang aking phone. Isang video call mula sa aking mga anak. Mama, we're at the new school! It's so big! Masayang sigaw ni Nathan mula sa screen. Nakita ko ang 4 na mukha na kasing ganda ng umaga. Mga mukhang may bakas ng lalaking iniwan ko sa loob ng boardroom. That's good, mga anak. Be good, okay? Susunduin kayo ni Mama mamaya, nakangiti kong sabi. Ang aking boses ay biglang lumambot. Habang tinitingnan ko ang aking mga anak, isang bagay ang sigurado ako. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang saktan sila ng mundong nanakit sa akin. At kung kailangang maging halimaw ako sa boardroom para protektahan sila, gagawin ko. Nakatayo ako sa itaas ng hagdanan ng lobby ng hotel, bitbit ang ilang folder para sa susunod na meeting, nang biglang parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa ibaba, malapit sa malaking fountain, nandoon ang aking 4 na anak. Naghihintay sila kay Sarah habang masayang nag-uusap. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa mundo ko. Sa harap nila, ilang di pa lang ang layo, ay nakatayo si Gabriel. Para siyang estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, palipat-lipat ang tingin sa 4 na bata. Nakita ko ang unti-unting panginginig ng kanyang balikat. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagod. Ngayon ay tila binuhusan ng pintura sa sobrang puti. Alam ko ang nakikita niya.
Nakikita niya ang sarili niya. Ang mga mata ni Nathan, ang ilong ni Noah, ang hugis ng mukha ni Nia, at ang makapal na pilik mata ni Nelly, lahat iyon ay mga katangiang Villanueva na hindi kayang itago ng kahit anong apelido. Nathan, Noah, Nia, Nelly, halina kayo, nandyan na ang sasakyan. Sigaw ko habang mabilis na bumababa ng hagdan. Ang boses ko ay puno ng awtoridad, pero may halong takot na hindi ko maipaliwanag. Lumingon ang aking mga anak at masayang tumakbo patungo sa akin. Mama, sabay-sabay nilang sigaw. Naramdaman ko ang paglapit ni Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tila hindi sigurado. Nang makarating siya sa harap namin, tiningnan niya ako nang may mga matang puno ng katanungan at matinding sakit. Mariel, ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa, paos, at gumaralgal. Sino-sino sila? Bakit? Bakit apat sila? At bakit ganito ang mga mukha nila? Inayos ko ang suot na sling ng aking bag at pilit na ibinalik ang aking malamig na disposisyon. Niyakap ko ang aking mga anak at itinago sila sa aking likuran. Sila ang mga anak ko, Mr. Villanueva. At gaya ng sinabi ko sa iyo, wala silang kinalaman sa iyo. Hinihintay na kami ng driver namin. Hindi, wag mo akong lokohin. Bigla siyang sumigaw, dahilan para magulat ang mga bata. Agad kong naramdaman ang paghigpit ng hawak ni Nia sa aking kamay. Kamukha ko sila, Mariel. 4 sila. 8 taon na ang nakalilipas. Sinabi niyo na ipinalaglag mo ang bata. Pero bakit may 4 na batang kamukha ko rito? Tumingin si Nathan kay Gabriel. Sa aming 4 na anak, si Nathan ang pinakamahinahon. Tumingala siya at tinitigan ng lalaking, sa totoo lang, ay kanyang ama. Hello po, sir. Are you okay? Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong ng aking anak ay tila isang malakas na sampal kay Gabriel. Napaluhod siya sa simento. Hindi inaalintana ang mga taong nakatingin sa paligid. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Nathan, pero mabilis ko itong hinila palayo. Huwag mong hahawakan ang anak ko, madiin kong sabi. Wala kang karapatang lumapit sa kanila. Ang mga batang ito ay lumaki ng walang ama dahil ang lalaking dapat ay tatay nila ang unang nagnanais na mawala sila sa mundo. Huwag kang mag-ilusyon na dahil lang sa pagkakahawig ay may bahagi ka sa buhay nila. Mariel, pakiusap, nagkamali ako. Niloko ako ni Cassandra. Pagmamakaawa niya habang pilit na tumatayo. Huli na ang lahat para sa mga dahilan, Gabriel. Malamig kong sagot. Sarah, ilabas mo na ang mga bata. Mabilis na inakay ni Sarah ang mga bata patungo sa sasakyan. Bago sila tuluyang makasakay, nakita ko si Noah na naiwan ang kanyang juice box sa ibabaw ng maliit na lamesa sa lobby. Hindi ko na iyon pinansin sa kagustuhang makaalis agad. Sumakay ako sa sasakyan at hindi na lumingon. Pero mula sa side mirror, nakita ko ang isang bagay na nagpakaba sa akin. Nakita ko si Gabriel na dahan-dahang lumapit sa lamesa kung saan naiwan ang juice box ni Noah. Kinuha niya ang straw na ginamit ng aking anak at maingat itong inilagay sa loob ng kanyang panyo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang desididong ekspresyon na alam kong hindi magdadala ng mabuti. 3 araw ang lumipas na puno ng tensyon. Hindi ako mapakali sa opisina. Alam kong may ginagawa si Gabriel. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na gusto niya. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga report, biglang bumukas ang pinto ng aking opisina nang walang paalam. Pumasok si Gabriel, pero hindi na siya ang lalaking nakaluhod sa lobby noong nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at may hawak siyang isang puting envelope na may logo ng isang kilalang DNA testing laboratory. Ibinagsak niya ang envelope sa ibabaw ng aking mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. 99.9% Mariel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng paniningil. Sila ang mga anak ko. Ang 4 na batang iyon ay mga Villanueva. 8 taon mong ipinagkait sa akin ang mga anak ko. 8 taon mo akong pinaniwala na pumatay ako ng sarili kong dugo at laman. Tumayo ako, hinarap siya ng walang takot, kahit na sa loob-loob ko ay tila gumuho na ang aking mundo. Ipinagkait, Gabriel, ikaw ang nagtaboy sa amin. Ikaw ang naniwala sa mga kasinungalingan ni Cassandra. Ikaw ang nag-abot sa akin ng pera at sinabing patay na ang mga anak mo sa buhay mo. Ginawa ko lang ang gusto mo, ang mawala kami sa paningin mo.
Pero bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit mo hinayaang maging ganito tayo? Dahil ang katotohanan ay para lang sa mga taong karapat-dapat makinig nito, sagot ko nang may kasamang pait. At sa araw na itinapon mo kami, nawalan ka na ng karapatan sa anumang katotohanan mula sa akin. Kinuha ni Gabriel ang DNA report at muling itinuon ang tingin sa akin. May isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kombinasyon ng pagmamahal na muling nabuhay at isang determinasyong makuha ang lahat ng nawala sa kanya. Maaaring nakuha mo ang Soltera, Mariel. Maaaring ikaw na ang boss ko ngayon, pero hinding-hindi mo na ako mapapalayo sa mga anak ko. Gagawin ko ang lahat, kahit ubusin ko ang natitira kong buhay. Mapatunayan ko lang sa kanila na ako ang tatay nila. Lumabas siya ng opisina nang hindi naghihintay ng sagot ko. Napaupo ako sa aking upuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang sikretong iningatan ko sa loob ng 8 taon ay tuluyan ng nabuwag. Ang digmaan sa boardroom ay tapos na, pero ang digmaan para sa aking mga anak ay ngayon pa lang magsisimula. Nandito ako sa loob ng luma at madilim na study room ni Lola sa aming mansyon. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay tila sumasakal sa akin, pero hindi ko magawang lumabas. Pagkatapos ng gabi kung kailan nalaman ko ang katotohanan tungkol sa aking mga anak, hindi na ako pinatahimik ng aking konsensya. May kung anong naguutos sa akin na maghanap ng mga sagot sa mga tanong na 8 taon kong ibinaon sa limot. Hinaplos ko ang ibabaw ng kanyang antigong desk na gawa sa Nara. Naalala ko ang mga huling araw ni Lola. Paulit-ulit niya akong tinatawag noon, pilit na may gustong sabihin habang hawak ang aking kamay. Pero dahil sa sobrang galit ko kay Mariel at sa gulo sa Soltera, hindi ko siya pinakinggan. Inakala ko na dulot lang iyon ng kanyang katandaan at sakit. Dahan-dahan kong binuksan ang pinakaibabang drawer. Mukhang wala itong laman, pero nang kapain ko ang dulo, naramdaman ko ang isang maliit na uka. Isang lihim na partition. Gamit ang isang maliit na susi na laging suot ni Lola sa kanyang kwintas noon, na ngayon ay nasa akin na, ay dahan-dahang bumukas ang isang maliit na lalagyan. Sa loob ay may isang puting envelope. Malinis ito, walang pangalan, pero may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Lola. Para sa aking apo, Gabriel, nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang sobre. Ang bawat pagkaluskos ng papel ay tila nagpapabilis sa tibay ng aking puso. Gabriel, apo, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo ang iyong lola kung hindi ko naging sapat ang lakas para protektahan ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa iyo ng tapat. Nakita ko, Gabriel. Noong gabing nawala ang mga dokumento sa opisina mo, nakita ko si Cassandra sa loob ng iyong study. Hawak niya ang iyong personal seal at ang mga records na pilit nilang ipinaparatang kay Mariel. Sinubukan kong pigilan siya pero tinakot niya ako. Sinabi niya na kapag nagsalita ako, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa iyo. Apo, inosente si Mariel. Siya ang biktima rito, hindi ang kumpanya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga salita sa papel ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa aking mga mata. Hindi lang pala ang mga anak ko ang ipinagkait ko sa sarili ko. Sinira ko ang buhay ng babaeng walang ibang ginawa kundi ang maglingkod at magmahal sa akin. Lola, bakit? Bulong ko sa hangin habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel. Dahilan para lumabo ang tinta ng kanyang panulat. Bakit hinayaan kong mangyari ito? Napakagago ko. Sa bawat linya ng liham, detalyadong isinalaysay ni Lola kung paano binalak ni Cassandra at Don Esteban ang lahat. Kung paano nila binayaran ang accountant, kung paano nila minanipula ang mga pirma, at kung paano nila ginamit ang aking sariling galit para itaboy si Mariel. Mabilis akong tumayo, ang aking puso ay puno ng nag-aapoy na galit. Galit para sa sarili ko at galit para sa babaeng itinuring kong pamilya. Lalabas na sana na ako ng silid nang mapansin ko ang isang anino sa may pinto. Si Cassandra, nakatayo siya roon, maputla ang mukha at nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa sobrang hawak ko. Gabriel? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses pero huli na. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya.
Ang aking mga mata ay puno ng poot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Itinaas ko ang liham sa harap ng kanyang mukha. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong pabalikin sa kwarto ni Lola? Ito ba ang sikretong 8 taon mong itinago habang pinapanood mo akong mabulok sa pagsisisi? Gabriel, makinig ka? Hindi totoo ang nakasulat dyan. Matanda na si Lola noon, baka kung ano-ano lang ang naiisip niya. Sigaw ni Cassandra, pilit na hinahablot ang papel. Mabilis kong iniwas ang liham at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Hindi ko na inintindi kung nasasaktan siya. Huwag mong madamay-damay si Lola sa mga kasinungalingan mo. 8 taon, Cassandra. 8 taon mong pinanood si Mariel na magdusa sa kalsada habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman ng soltera. Ikaw ang pumatay sa pagkatao niya. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakasama ang mga anak ko sa loob ng 8 taon. Ginawa ko lang yun para sa atin, para sa pamilya, pagdadahilan niya habang umiiyak. Pamilya? Wala kang alam sa pamilya, hiyaw ko sa kanyang mukha. Mula sa araw na ito, hinding-hindi mo na muling matatapakan ang opisina ko. At sisiguraduhin ko, Cassandra, na ang bawat luhang iniyak ni Mariel, babayaran mo ng 10 ulit sa loob ng kulungan. Tinabig ko siya at mabilis na lumabas ng mansyon. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaharurot ito patungo sa opisina ni Mariel. Hindi ko alam kung papatawarin niya ako. Sa totoo lang, alam kong hindi ako karapat-dapat sa tawad niya. Pero kailangan niyang malaman na sa wakas, ang katotohanang matagal nang nakabaon ay lumabas na. Habang nagmamaneho, tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Nakita ko ang isang lalaking puno ng sugat ng nakaraan, pero may isang layunin na ngayon ay malinaw na sa akin. Hahanapin ko ang katarungan para kay Mariel, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong pangalan. Hindi lang pala ang kinabukasan ko ang ninakaw nila sa akin. Hindi lang pala ang pagkakataon na maging ama sa 4 kong anak ang ipinagkait nila. Habang binabasa ko ang mga lumang police report at ang sworn statement ng isang retiradong mekaniko na itinago ni Lola sa kanyang vault, naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang aksidenteng pumatay sa aking ama, 8 taon na, ang nakalilipas ay hindi pala aksidente. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga litrato ng sasakyan ni Papa. Ang mga brake lines ay malinis na pinutol. Hindi ito gasgas ng panahon, kundi hiwa ng isang matalim na kutsilyo. At sa likod ng lahat ng ito, nandoon ang pirma ng taong itinuring kong mentor at partner sa negosyo, si Don Esteban Cruz. Ginamit niya ang trahedyang iyon para kontrolin ang soltera, at ginamit niya si Cassandra para siguraduhin na hinding-hindi ako makakawala sa kanyang mga kamay. Hayop ka, Esteban, bulong ko habang ang aking mga kamao ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ang kamatayan ng tatay ko para sirain ang babaeng mahal ko. Naintindihan ko na ang lahat, kaya pala ganoon na lamang ang pagpupumilit ni na Cassandra at Don Esteban. Naitaboy si Mariel noon, dahil si Mariel lang ang nakakahalata sa mga irregularidad sa mga kontratang pinapasok ni Don Esteban sa kumpanya. Si Mariel ang naging hadlang sa kanilang plano, kaya kinailangan nilang mantsahan ang kanyang dangal hanggang sa tuluyan siyang lumayo. Ngunit sa halip na sumugod at magwala, huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging matalino. Kung gusto kong pabagsakin ang isang halimaw, kailangan kong maging mas talamak kaysa sa kanya. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina ni Don Esteban na tila walang nangyari. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang malawak na silya, humihitit ng mamahaling sigar habang nakatingin sa labas ng bintana. Gabriel, apo, handa na ba ang lahat para sa huling pirmahan sa Aurelia Global Foods? Nakangiti niyang tanong. Tila isang mapagmahal na lolo. Pilit kong ibinalik ang ngiti, kahit na ang gusto ko ay sakalin siya sa harapan ng lahat. Handang-handa na po, Don Esteban. Ang buyout ng Aurelia ang magiging mitsa ng muling pagbangon ng soltera. At gaya ng plano nyo, ililipat natin ang malaking bahagi ng pondo sa mga dummy accounts bago pa man nila mapansin ang butas sa audit. Tumawa ang matanda, isang tawang puno ng kasakiman. Iyan ang gusto ko sa iyo, Gabriel. Natututo ka na ring maging tuso. Sa negosyo, walang puwang ang konsensya. Opo, Don Esteban. Walang puwang ang konsensya, ulit ko sa kanyang sinabi, habang palihim kong pinipindot ang record button sa aking bulsa. Pagkatapos ng meeting, mabilis akong nagpunta sa opisina ni Mariel. Hindi na ako nag-atubili.
Kumatok ako ng mabilis at pumasok ng walang pasabi. Nakita ko siyang abala sa kanyang laptop, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagod. Mariel, kailangan nating mag-usap. Hindi tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa kaligtasan mo at ng kumpanya mo, diretsahan kong sabi. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda. Ano na naman ito, Gabriel? Wala na tayong pag-uusapan. Ibinagsak ko sa harap niya ang folder ng police reports at ang recording ng pag-uusap namin ni Don Esteban kanina. Pinatay nila ang tatay ko, Mariel. At ngayon, ikaw naman ang target nila. Gagamitin nila ang buyout para ipasok ang lahat ng illegal nilang transaksyon sa Aurelia. Kapag nangyari iyon, ikaw ang makukulong at sila ang tatakas bitbit ang pera mo. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Mariel. Ang kanyang malamig na pader ay dahan-dahang gumuho habang binabasa niya ang mga dokumento. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang bibig. Tila hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan ng mga taong nakapaligid sa amin. 8 taon? 8 taon akong naging biktima ng mga hayop na ito, bulong ni Mariel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Lumapit ako sa kanya pero nanatili akong may distansya. Mariel, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero pakiusap, hayaan mong tulungan kita. Gamitin natin ang huling meeting bukas para itakda ang bitag. Hahayaan nating isipin ni Don Esteban na nagtagumpay siya, pero sa sandaling pumirma siya, ang mga pulis ang sasalubong sa kanya. Tumingin si Mariel sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Nakita ko ang isang emosyon na hindi galit. Isang emosyon na tila pagkilala sa lalaking dati niyang minahal. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Maaari kang mawalan ng lahat. Maaari kang makasuhan din bilang partner niya, tanong niya. Handa akong mawala ang lahat, Mariel, sagot ko ng buong katapatan. Nawala na ang tatay ko, nawala na ang 8 taon ng buhay ng mga anak ko, at muntik na kitang tuluyang mawala dahil sa pagkabulag ko. Kung ang pagsuko ng sarili ko ang tanging paraan para matiyak ang kaligtasan niyo, gagawin ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Tanging ang tunog ng aircon at ang tibok ng aking puso ang naririnig ko. Dahan-dahang tumayo si Mariel at inabot ang folder. Sige, gagawin natin ang plano mo. Pero tandaan mo ito, Gabriel. Ginagawa ko ito para sa katarungan, hindi dahil pinatawad na kita. Tumango ako. Sapat na yun sa akin. Habang lumalabas ako ng kanyang opisina, naramdaman ko ang bigat ng panganib na aming papasukin. Bukas, sa harap ng lahat ng media at mga investor, tatapusin na namin ang kasaysayan ng mga Villanueva at Cruz. Isang huling sugal para sa katarungan at para sa kinabukasan ng aming mga anak. Hindi ko mapigilan ang aking mga paa. Kahit alam kong bawal, kahit alam kong bawat sulyap ko sa kanila ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa aking konsensya, heto ako ngayon, nakatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa tapat ng kanilang eskwelahan. Pinapanood ko ang 4 na batang sabay-sabay na lumabas ng gate. Sila ang aking dugo at laman, ang aking mga anak na 8 taon kong hindi nayakap. Nathan, Noah, Nia at Nelly. Kahit sa malayo, rinig na rinig ko ang kanilang tawanan na tila ba ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Nakita ko si Noah na biglang tumigil sa pagtakbo. Ang kanyang mukha ay nalukot at dahan-dahang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang paboritong laruan, isang maliit na eroplanong gawa sa plastik, ay nasira matapos itong matapakang aksidente ng isang tumatakbong bata. Hahakbang na sana ang bodyguard na kinuha ni Mariel, pero dahil sa dami ng tao, hindi niya agad nalapitan ang bata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Noah. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi inintindi ang dumi sa aking mamahaling pantalon. Huwag ka nang umiyak, maliit na sundalo, bulong ko, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ang balat niya ay napakalambot, at ang amoy niya ay tila amoy ng sanggol, na kailanman ay hindi ko nalanghap sa loob ng 8 taon. Tumingala si Noah sa akin. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa akin, pero puno ng kawalang malay. Sir, broken na po ang airplane ko. Hindi na siya makakalipad sa langit. Kinuha ko ang isang malinis na papel mula sa aking folder at dahan-dahan itong itinupi. Noong bata pa ako, itinuro sa akin ni Papa kung paano gumawa ng pinakamabilis na paper airplane sa mundo. Sa loob ng ilang segundo,
isang perpektong puting eroplano ang nabuo sa aking mga kamay. Ito, subukan mo ito. Hindi ito basta-bastang eroplano. Ito ay isang magic plane. Kapag pinalipad mo ito, dadalhin nito ang lahat ng lungkot mo palayo, sabi ko sa kanya nang may pait na ngiti. Kinuha ito ni Noah at sa isang iglap, nagliwanag ang kanyang mukha. Pinalipad niya ito at dahan-dahang sumabay ang papel sa ihip ng hangin bago lumapag sa damuhan. Tumakbo ang tatlo pa niyang kapatid palapit sa amin. Wow, ang galing niyo po, mister! Masayang sigaw ni Nia habang tinitingnan ako ng maigi. Kayo po yung Chu sa lobby ng hotel, di ba? Yung parang laging sad. Naramdaman ko ang pagsisikip ng aking dibdib. Ang sarili kong anak, nakikita ang lungkot ko. Oo, ako nga. Pero simula ngayon, hindi na ako malulungkot dahil nakita ko kayo. You're like a guardian angel po, bulong ni Nelly, habang hinahawakan ang dulo ng aking coat. Sabi ni Mama, ang mga angel daw ay laging nakabantay sa amin kahit hindi namin sila nakikita. Guardian angel. Isang titulong hinding-hindi ko deserve. Ako ang demonyong sumira sa kinabukasan nila. Pero heto sila, binibigyan ako ng kabutihan na hindi ko inakala. Naramdaman ko ang isang matalim na tingin mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Mariel. Nakatayo siya malapit sa sasakyan. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagbabaga sa galit, kundi puno ng isang malalim na pagod at kalituhan. Dali-daling tumakbo ang apat na bata patungo sa kanya. Mama, Mama, look, the magic plane Chu made for us. Sigaw ni Noah habang iwinawagayway ang papel na eroplano. Niyakap sila ni Mariel, pero ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa akin. Lumapit siya ng dahan-dahan matapos niyang pasakayin ang mga bata sa sasakyan. Ano ang ginagawa mo rito, Gabriel? Mahinahon niyang tanong. Pero ramdam ko ang panginginig sa kanyang boses. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa kanila. Gusto ko lang silang makita, Mariel. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas sila, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Ligtas? Sila ang pinakaligtas noong wala ka sa buhay namin, madiin niyang sabi. Pero lumingon siya sa loob ng sasakyan at nakita ang apat na batang masayang naglalaro ng papel na eroplano. Sabi ni Nia, parang guardian angel ka raw nila. Kung alam lang nila kung gaano kalayo ang katotohanan sa iniisip nila. Mariel, please. Hayaan mo lang akong bantayan sila mula sa malayo. Hindi ko ipipilit ang sarili ko bilang tatay nila kung hindi mo pa kaya. Pero pakiusap, hayaan mo akong protektahan kayo laban kay Don Esteban. Bumuntong hininga si Mariel. May isang patak ng luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi na agad din niyang pinunasan. Huwag mong isipin na dahil lang pinasaya mo sila ngayon, ay nagbago na ang lahat. Ang sugat na iniwan mo ay hindi kayang gamutin ng isang papel na eroplano. Pumasok siya sa sasakyan at pinaharurot ito palayo. Habang dahan-dahang nawawala ang sasakyan sa aking paningin, nakita ko ang maliit na kamay ni Noah sa bintana. Iwinawagayway ang puting papel na eroplano bilang pamamaalam. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng puno. Hawak ang huling alaala ng aming pagkikita. Alam ko, bukas ay babalik na naman kami sa boardroom para ituloy ang aming plano laban sa mga totoong kaaway. Pero sa sandaling ito, ramdam ko na ang pinakamalaking laban ay hindi ang pagpabagsak kay Don Esteban, kundi ang muling pagbuo sa tiwala na matagal ko nang winasak. Tumingin ako sa langit at bumulong ng isang pangako. Hindi na sila muling iiyak dahil sa akin. Kahit na ang kapalit nito ay ang manatili akong isang anino sa kanilang buhay, gagawin ko. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa bigat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa boardroom. Inaayos ang aking suot, pero ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ito na ang araw ng pinal na pirmahan ng buyout. Ito na ang araw na mawawala ang lahat sa mga Villanueva at Cruz. Pero sa gitna ng aking paghahanda, isang tawag ang bumasag sa aking mundo. Mama, Mama, help us. May mga masamang tao po. Ang boses ni Nathan sa kabilang linya ay naputol ng isang malakas na kalabog. Pagkatapos ay isang boses na puno ng lason ang pumalit. Boses ni Cassandra. Mariel, kung gusto mo pang makitang buhay ang apat mong munting anghel, huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis. Pumunta ka sa lumang bodega sa Pier 4. Mag-isa ka lang. At dalhin mo ang lahat ng pirmadong dokumento ng soltera.
Kapag wala ka rito sa loob ng 30 minuto, isa-isa silang mawawala. Halos mabitawan ko ang aking cellphone. Ang aking paningin ay nagdilim at tila nawala ng hangin ang aking mga baga. 30 minuto. Hindi ako makakaabot. Lalabas na sana ako ng opisina nang biglang humarang si Gabriel. Mukhang narinig niya ang lahat. "Mariel, sandali. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Bitag iyon," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. "Wala akong pakialam, Gabriel. Ang mga anak ko ang nasa kamay nila. Hinding-hindi ko sila mapapatawad kapag may nangyaring masama sa mga bata." Hiyaw ko habang pilit siyang itinutulak. "Makinig ka sa akin. Alam ko ang bodegang yon. Iyon ang lugar kung saan itinatago ni Don Esteban ang mga ilegal niyang kargamento. May lihim na lagusan doon. Pumunta ka sa harapan para makuha ang atensyon nila, pero ako ang papasok sa likod para iligtas ang mga bata." Mabilis niyang paliwanag habang hinihila ako patungo sa kanyang sasakyan. Nakarating kami sa Pier 4 sa loob ng 25 minuto. Ang lumang bodega ay mukhang abandonado, puno ng kalawang at amoy ng dagat. Pumasok ako sa gitnang pinto, hawak ang envelope na puno ng mga dokumento. Sa loob nakita ko sina Cassandra at Don Esteban. At sa gitna, ang 4 kong anak na nakagapos at may busal ang mga bibig. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. At ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanilang mga pisngi. "Ibigay mo na ang mga papel, Mariel." "Ngayon din," sigaw ni Cassandra, habang may hawak na matalim na kutsilyo malapit sa leeg ni Nia. "Eto na, kunin niyo na. Basta pakawalan niyo ang mga anak ko." Inihagis ko ang envelope sa sahig. Habang abala si Don Esteban sa pagpulot ng mga papel, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa madilim na sulok sa likod ng mga bata. Si Gabriel. Maingat niyang kinalagan ang mga tali ni Nathan at Noah. Pero bago pa niya makuha si Nia at Nelly, napansin siya ni Cassandra. "Gabriel, traitor ka talaga," hiyaw ni Cassandra. Sa sobrang galit at desperasyon, itinaas niya ang kutsilyo at mabilis na isinaksak patungo sa direksyon ni Nia. "Hindi," sigaw ko, pero huli na ako. Ngunit bago pa man dumapo ang talim sa aking anak, mabilis na humarang si Gabriel. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbaon ng patalim sa laman. Isang mahabang ungol ng sakit. Ang pinakawalan ni Gabriel, habang yakap-yakap niya si Nia at Nelly para protektahan sila. "Papa," sigaw ni Nathan. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya si Gabriel na ama. Hindi tumigil si Gabriel, kahit na may saksak sa kanyang balikat at dumadaloy ang sariwang dugo. Sa kanyang puting polo, kinuha niya ang isang bakal na malapit sa kanya at mabilis na iwinasiwas ito para itaboy sina Cassandra. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Gabriel bago kami makarating. Ibaba ang mga armas, pulis ito, ang malakas na sigaw na tila musika sa aking pandinig. Mabilis na nadakip sina Don Esteban at Cassandra. Wala na silang matatakbuhan. Ngunit ang aking atensyon ay nasa lalaking dahan-dahang napaluhod sa semento. Tumakbo ako patungo sa kanila. Niyakap ko ang 4 kong anak, habang si Gabriel ay nakasandal na sa mga sako ng bigas. Putla na ang mukha at hirap ng huminga. "Gabriel, bakit mo ginawa iyon?" Bulong ko habang pinipindot ang kanyang sugat para mapigilan ang pag-agos ng dugo. Ang aking mga kamay ay puno na ng kanyang dugo, mainit at malapot. Ngumiti siya ng bahagya, kahit na nanginginig ang kanyang mga labi sa sakit. "Sabi ko sa'yo, babantayan ko sila, kahit anong mangyari, ang mahalaga, ligtas sila." "Mama, si Chu is bleeding. Help him po," iyak ni Noah habang hinahawakan ang kamay ni Gabriel. Tumingin si Gabriel sa 4 na bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na parang ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kapayapaan. "Nathan, Noah, Nia, Nelly, patawarin niyo si Papa. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako dumating." "Huwag kang magsalita, Gabriel. Darating na ang ambulance. Mabubuhay ka, narinig mo ba ako? Hindi ka pwedeng mamatay dahil marami ka pang utang sa mga bata." Sigaw ko habang ang aking mga luha ay hindi na tumitigil sa pagpatak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglamig ng kanyang kamay. Pero bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang huli niyang bulong. "Salamat, Mariel. Salamat sa pagkakataong ito." Binuhat ng mga medical teams si Gabriel patungo sa ambulance.
habang pinapanood ko ang paglayo ng sasakyan, kasama ang 4 kong anak na nakayakap sa aking binti. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang galit na 8 taon kong iningatan ay tila dahan-dahang natunaw ng dugong ibinuhos ni Gabriel para sa aming mga anak. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na bodega, habang ang mga ilaw ng police car ay nagpapakita ng anino ng aming nakaraan. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas. Pero ang tunay na laban para sa aming pamilya ay ngayon pa lang magsisimula sa loob ng puting kwarto ng ospital. Ang loob ng courtroom ay puno ng mga taong gustong makasaksi sa pagbagsak ng 2 higante ng business world. Ngunit para sa akin, hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa pera o sa Soltera Group. Ito ay tungkol sa 8 taon ng aking buhay na ninakaw. Tungkol sa mga luhang iniyak ko sa bawat hating gabi sa Iloilo. At tungkol sa dangal ng aking ina na kanilang niyurakan. Nakatayo ako sa gitna, suot ang aking itim na suit. Nakatingin ng diretso sa judge. Sa kabilang panig, nakita ko si Cassandra at Don Esteban. Wala na ang kanilang mamahaling alahas at ang kanilang mapang-aping aura. Nakasuot na sila ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at desperation. Tinatawag ng korte ang witness na si Mr. Dizon, ang dating chief accountant ng Soltera Group, anunsyo ng prosecutor. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng konsensya. Isinalaysay niya kung paano siya binayaran ni Don Esteban. 8 taon na ang nakalilipas para i-forge ang aking pirma sa mga maanumalyang dokumento. Inamin niya ang bawat sentimong inilipat sa mga dummy accounts na ipinangalan sa akin nang hindi ko alam. Pinilit nila ako nanginginig na sabi ni Mr. Dizon habang nakatingin kay Don Esteban. Tinakot nila ang pamilya ko, pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Si Mariel Santos ay walang kinalaman sa kahit anong pagnanakaw. Siya ay biktima ng isang planadong sabwatan. Narinig ko ang bulungan sa loob ng korte. Tumingin ako kay Cassandra. Ang kanyang mukha ay namumula at pilit siyang sumisigaw na nagsisinungaling ang saksi. Pero mabilis siyang pinatahimik ng judge. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang ilabas ng aking abogado ang huling ebidensya. Ang liham ni Lola at ang lumang CCTV footage mula sa kanyang kwarto bago siya mamatay. Sa video, malinaw na nakita kung paano pilit na pinapipirma ni Cassandra si Lola sa isang bagong testamento habang ito ay nasa gitna ng matinding sakit. Nakita rin sa footage ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng Soltera na magpapatunay na si Don Esteban ang may-ari ng mga dummy accounts. Ang liham na ito, simula ng aking abogado habang binabasa ang sulat kamay ni Lola, ay hindi lamang patunay ng pagiging inosente ni Mariel Santos. Ito rin ay nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng ama ni Gabriel Villanueva. Si Don Esteban Cruz ang nag-utos na putulin ang brake lines ng sasakyan ni Mr. Villanueva para tuluyan niyang makontrol ang kumpanya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakita ko ang pagpasok ni Gabriel sa courtroom. Naka-wheelchair siya, putla pa ang mukha at may benda ang balikat. Pero sapat na ang kanyang presensya para maramdaman ang bigat ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Don Esteban, ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama, na siya palang pumatay sa kanyang tunay na magulang. Hayop ka, Esteban! Hindi na napigilan ni Gabriel ang sumigaw. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit na 8 taon nang nakatago. Matapos ang ilang oras na paglilitis, ibinaba na ng judge ang hatol. Guilty on all counts. Don Esteban Cruz at Cassandra Villanueva, hinahatulan kayo ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong murder, plunder at falsification of documents. Ang tunog ng gavel na tumama sa lamesa ay tila isang malakas na kulog na nagtapos sa bagyo ng aking buhay. Napapikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng pagsisikip sa aking dibdib. Sa wakas, malinis na ang aking pangalan. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing nang hindi iniisip na may mga taong gustong sumira sa akin. Habang inalalaya ng mga pulis si Cassandra palabas ng korte, bigla siyang huminto sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng inggit
hanggang sa huling sandali. Akala mo ba nanalo ka na, Mariel? Kahit anong gawin mo, mananatili kang dukha sa paningin ko. Tumingin ako sa kanya nang may halong awa. Wala na akong nararamdamang galit. Maaring dukha ako sa paningin mo, Cassandra. Pero ako ay may malinis na konsensya. May mga anak na nagmamahal sa akin. At may dangal na hinding-hindi mo mabibili ng kahit anong yaman. Ikaw? Wala ka nang natira kundi ang 4 na pader ng selda mo. Lumakad ako palabas ng courtroom nang may taas noong dignidad. Sa labas, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Nakita ko ang aking 4 na anak na naghihintay sa akin sa tabi ng sasakyan, kasama ang aking assistant na si Sarah. Tumakbo sila patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "Mama, are you okay? Bakit ka po umiiyak?" tanong ni Nia habang pinupunasan ang aking mga luha. Ngumiti ako sa kanila, isang tunay na ngiti na galing sa kaibuturan ng aking puso. Ito ay mga luha ng katuwaan, mga anak. Dahil simula ngayon, wala na tayong kailangang itago. Wala na tayong kailangang takbuhan. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na inilalabas ng kanyang mga parental nurse. Nagtama ang aming mga paningin. Walang salita, pero nandoon ang pagkilala sa katotohanan. Ang katarungan ay nakamit na namin, pero ang sugat sa aming mga puso ay kailangan pa ng panahon para tuluyang maghilom. Sumakay ako sa sasakyan kasama ang aking mga anak. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa korte, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Mariel Santos na pumasok sa boardroom 8 taon na. Ang nakalilipas ay iba na sa Mariel Santos na narito ngayon. Mas matapang, mas matatag, at higit sa lahat, malaya na sa wakas. Isang linggo matapos ang matinding gulo sa bodega at ang makasaysayang paglilitis sa korte, dinala ko ang mga bata sa garden ng ospital, kung saan nagpapagaling si Gabriel. Presko ang simoy ng hangin, malayo sa alikabok at tensyong matagal kong nakasanayan sa loob ng boardroom. Pinapanood ko ang 4 kong anak na masayang tumatakbo sa damuhan, habang si Gabriel ay nakaupo sa isang bench, tahimik na nakatingin sa kanila. Sa mga mata niya, may kislap na ngayon ko lamang nakita sa loob ng 8 taon. Dahan-dahan akong lumapit at tumayo sa kanyang tabi. Hindi siya agad nagsalita, tila natatakot na baka bigla akong maglaho kapag binasag niya ang katahimikan. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang inaayos ang kumot sa kanyang binti. "Mariel," panimula niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng emosyon. "Salamat. Salamat dahil hinayaan mo pa rin akong makita sila pagkatapos ng lahat ng ginawa ko." Tumingin ako sa malayo, pinapanood si Noah na pilit na pinapalipad ang kanyang bagong laruan. "Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Gabriel. Ginagawa ko ito dahil gusto kong lumaki ang mga anak ko na may buong pagkatao. Ayaw kong bitbitin nila ang galit na 8 taon kong ipinunla sa puso ko." Biglang dahan-dahang tumayo si Gabriel mula sa bench, kahit na halatang nahihirapan siya dahil sa kanyang sugat. Sa harap ko, sa harap ng lahat ng mga nurse at pasyenteng naglalakad sa paligid, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang ulo ay nakayuko, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanalgal sa tahimik na paghikbi. "Mariel, patawad," bulong niya. Bawat salita ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Patawad sa bawat sampal ng pera na ibinigay ko sa iyo noon. Patawad sa bawat masasakit na salitang binitiwan ko sa harap ng mansyon. Patawad dahil mas naniwala ako sa kasinungalingan kaysa sa babaeng nagbigay sa akin ng lahat. Alam kong huli na, pero kung kailangang ubusin ko ang buong buhay ko para lang mabawasan ang sakit na idinulot ko, gagawin ko." Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang aking puso ay hindi na nagbabaga sa galit, pero hindi rin ito basta-bastang matutunaw sa isang luhod lang. Inalalayan ko siyang tumayo, hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw kong makita ng mga anak ko ang kanilang ama na ganito kahina. "Gabriel, tumayo ka," malamig pero mahinahon kong sabi. "Sabi ko sa iyo noon, hindi ko kailangan ng isang sorry para kalimutan ang 8 taon ng hirap. Ang bawat gabing wala kaming makain, ang bawat luhang pumatak sa Iloilo, at ang araw na namatay ang Nanay Aurelia dahil sa gulo nyo, hindi iyon mabubura ng isang pagluhod." Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Anong kailangan kong gawin, Mariel? Sabihin mo sa akin,
gagawin ko ang lahat. Humarap ako sa kanya ng may buong dignidad. Wala kang kailangang gawin para sa akin, pero para sa kanila, itinuro ko ang 4 na batang masayang naglalaro. Kailangan mong patunayan na ikaw ang lalaking karapat-dapat nilang tawaging papa. Hindi sapat ang dugong ibinuhos mo sa bodega para mabayaran ang 8 taon na wala ka. Kailangan mong maging sandigan nila, kailangan mong maging tapat, at kailangan mong maging taong maipagmamalaki nila. Gagawin ko, Mariel. Pangako, sagot niya ng may determinasyon. At tungkol sa atin, pagpapatuloy ko, huwag kang mag-asahang babalik tayo sa dati sa isang iglap lang. Ang Mariel na minahal mo noon ay matagal na nating nailibing kasama ng mga alaala sa soltera. Ang Mariel na nasa harap mo ngayon ay isang ina at isang pinuno. Kung gusto mong magkaroon ng pwesto sa buhay ko muli, kailangan mong itayo ang tiwala ko mula sa simula, isa-isang piraso, hanggang sa mabuo muli ang pundasyon. Tumango si Gabriel, ang kanyang mukha ay bahagyang gumaan. Tila nabigyan ng isang munting sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tatanggapin ko ang kahit anong kondisyon, Mariel. Kahit abutin pa ng 10 taon, hihintayin ko ang araw na mapapatawad mo na ako ng buong buo. Lumapit ang 4 na bata sa amin, hingal na hingal mula sa pagtakbo. Agad silang lumapit kay Gabriel. May dalang mga bulaklak na pinitas nila sa garden. Papa, look! We found flowers for you! Masayang sigaw ni Nia. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng luha ni Gabriel habang tinatanggap ang mga bulaklak. Niyakap niya ang 4 na bata ng sabay-sabay. Isang yakap na 8 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting paghupa ng huling bahagi ng sakit sa aking dibdib. Tinalikuran ko sila ng sandali para punasan ang sarili kong luha. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Naiwan silang 5 na nagtatawanan sa ilalim ng puno ng akasya. Habang nakatingin ako sa kanila, naintindihan ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita ang sarili mong buo muli, matatag at handang magmahal muli sa sarili mong mga tuntunin. Sumapit ang hapon at habang pabalik na kami sa sasakyan, tumigil muli si Gabriel. Mariel, kailan kita muling makikita? Tumingin ako sa kanya bago sumakay sa driver's seat. Bukas sa opisina, may mga kontrata tayong kailangang ayusin para sa paglilipat ng lahat ng asset ng soltera sa ilalim ng pangalan ng mga bata. After all, ito ang kumpanyang dapat ay sa kanila. Pinaandar ko ang sasakyan ng may ngiti sa aking mga labi. Ang daan pa uwi ay maliwanag at sa bawat kanto nararamdaman ko ang pag-asa ng isang bagong simula. Ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay akin na ngayon. Nandito ako muli sa dalampasigan ng Cebu. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng punit-punit ang damit, basag ang puso at nagtatago sa dilim. Habang karga ang 4 na sanggol. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng isang maliit at lumang simbahan. Ang simbahang naging saksi sa aking pinakamahihirap na dalangin noong mga panahong wala akong malapitan. Suot ko ang isang simpleng white lace gown. Hindi ito kasing mahal ng mga suot ko sa boardroom, pero bawat hibla nito ay sumisimbolo sa aking dangal na muli kong nabuo. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang nakikita ko na ngayon ay isang babaeng napatunayan sa buong mundo na ang kabutihan, kapag hinaluan ng tapang, ay kayang magpabagsak ng kahit anong imperyo ng kasinungalingan. Bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sina Nathan, Noah, Nia at Nelly. Suot ng mga batang lalaki ang kanilang barong, habang ang mga batang babae ay tila mga munting diwata sa kanilang mga puting gown. Mama, you look like a queen, bulong ni Nia, habang inaayos ang laylayan ng aking belo. Hinalikan ko sila isa-isa. Kayo ang dahilan kung bakit naging reyna si Mama. Kayo ang lakas ko. Nang magsimulang tumugtog ang piano, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang sikat ng araw ay pumasok at nagbigay ng liwanag sa mahabang pasilyo. Sa dulo, nakatayo si Gabriel. Hindi na siya ang CEO na puno ng yabang. Siya na ngayon ang lalaking naghintay ng 3 taon, nagtiyaga at nagpakumbaba para makuha muli ang aking tiwala. Hindi ko siya pinatawad agad.
Hinayaan ko siyang patunayan sa bawat araw na karapat-dapat siyang maging bahagi ng pamilyang ito. Dahan-dahan akong naglakad, bitbit ang mga alaala ng aking ina na si Nanay Aurelia. Alam kong nakangiti siya mula sa langit habang tinitingnan ang tagumpay ng kanyang anak. Pagdating ko sa harap, hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri at nakita ko ang pagtakas ng isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Mariel, panimula niya nang magsimula ang palitan ng aming mga sumpa. 8 taon kong hinanap ang kahulugan ng buhay sa gitna ng yaman at kapangyarihan. Pero nahanap ko lang pala ang tunay na ligaya sa sandaling nalaman kong buhay ka at ang mga anak natin. Patawarin mo ako sa nakaraan. Pangako, sa bawat hiningang natitira sa akin, babantayan ko ang pamilyang ito. I will spend the rest of my life making up for the time we lost. Tumingin ako sa kanya nang may kapayapaan sa aking puso. Gabriel, hindi ko kailangan ng isang lalaking magliligtas sa akin. Napatunayan ko nang kaya kong iligtas ang sarili ko at ang mga anak ko. Ang kailangan ko ay isang katuwang na lalakad sa tabi ko, isang amang ipagmamalaki ng mga anak ko, at isang taong marunong rumespeto sa katotohanan. Ngayong araw, binibigyan kita ng pagkakataong iyon. Matapos ang seremonya, lumabas kami ng simbahan habang masayang nagkakatuwaan ang mga tao. Walang mga media, walang mga investor, tanging mga totoong kaibigan at ang mga taong naging saksi sa aking pagbangon. Pumunta kami sa dalampasigan para sa isang simpleng salo-salo. Habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, pinanood namin ang 4 naming anak na naglalaro sa buhanginan. Kinuha ni Noah ang kanyang paboritong papel na eroplano at pinalipad ito sa hangin. Sumabay ito sa ihip ng hangin, mataas at malaya, bago dahan-dahang lumapag sa malinis na tubig ng dagat. Naramdaman ko ang pagyakap ni Gabriel mula sa aking likuran. Sa pagkakataong ito, hindi ako lumayo. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Naisip ko sina Cassandra at Don Esteban na ngayon ay nagdurusa sa loob ng madilim na selda. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa mga taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong sarili na buo muli, ang makitang masaya ang iyong mga anak, at ang magkaroon ng lakas na magmahal muli ng walang halong takot. Ang pagsasakripisyo ay hindi kailanman nawawala ng saysay kung mananatili tayong tapat sa ating sarili. Ang katotohanan ay tila isang papel na eroplano, maaring paliparin ito ng malakas na hangin o mabasa ng ulan. Pero sa huli, palagi itong makakahanap ng paraan para lumapag sa tamang lugar. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng dagat at ang init ng pagmamahal ng aking pamilya. Wala na ang bagyo. Ang natitira na lang ay ang malawak at kalmadong karagatan ng aming bagong simula. Sa paglubog ng araw na yon, natapos ang isang kabanata ng sakit at nagsimula ang isang kwento ng pag-asa. Wala ng takot, wala ng pagtatago. Tanging pagmamahal na lamang ang nananatili. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling hantungan ng kwento ni Mariel. Ramdam ko pa rin ang init ng luha sa aking mga mata habang isinusulat ang huling eksenang iyon. Ang imahe ng 4 na bata sa dalampasigan at ang papel na eroplanong malayang lumilipad. Salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Mariel. Mula sa kanyang pagkakalugmok sa Soltera, sa kanyang mahirap na buhay sa Iloilo, hanggang sa kanyang muling pagtayo bilang isang matatag na ina at CEO. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon, kundi isang salamin ng bawat babaeng nakaranas na maapi, pero piniling lumaban ng may dangal. Sa buhay ni Mariel, may isang mahalagang bagay tayong dapat matutunan. Ang halaga ng pagiging handa sa aspeto ng pinansyal at emosyonal. Isang malaking aral na ipinakita sa atin ay ang kahalagahan ng hindi pagbitaw sa ating sariling kakayahan. Kung hindi nagsumikap si Mariel na pag-aralan ng negosyo at panindigan ang mga recipe ng kanyang ina, baka hanggang ngayon ay biktima pa rin siya ng mga Villanueva. Huwag nating iasa ang ating buong kinabukasan sa ibang tao, gaano man natin sila kamahal. Ang pagkakaroon ng sariling pundasyon, maliit man o malaki, ang magsisilbing salbabida natin kapag dumating ang bagyo ng pagtataksil.
Katulad ng papel na eroplanong ginawa ni Gabriel para kay Noah, ang ating katotohanan ay may sariling pakpak. Maaari itong itago, pigilan o yurakan. Pero sa huli, ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumipad at ipakita ang tunay na kulay nito. Kayo mga kaibigan, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariel? Pipiliin nyo rin ba ang magpatawad pagkatapos ng 8 taong hirap o mas pipiliin nyo ang mamuhay ng mag-isa kasama ang inyong mga anak? Saan nyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Siguro ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya o baka nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin. Gusto kong malaman kung paano naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Mariel. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mainspirasyong mga kababaihan na maging matatag at mapanindigan ang kanilang dangal. Naway manatili kayong matatag at laging maniwala sa inyong sariling kakayahan. Hanggang sa muling pagkukuwento, nawa ay pagpalain kayo ng may kapal, tiyaga at tagumpay. Ang papel na eroplano ni Mariel. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga karanasan ng tunay na buhay. Alay para sa lahat ng mga taong dumaranas o nakaranas na ng katulad na pagsubok. Paalala, lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli bilang piksyon at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.